Namiesta nga pala kaming dalawa ni Buyok sa Barangay Hanusa, dito lamang din yon sa Isla ng Talim, pero bago nga kami pumunta doon mga mare, ay pinakain nga muna namin ang mga aso. Bandami nga nagbigay sa amin ng binalot, kaya naman bandami nga rin naming iuwing ulam at naghawak na nga rin pala ako sa binyan. Hi guys! Another day, another mini vlog na naman ang buhay namin dito sa isla at ngayong araw nga pala ay piyesta sa Barangay Hanusa, kaya naman mamemiesta nga kaming dalawa ni Buyok. Pero syempre, bago nga kami pumunta doon mga mare at pare, pakakainin nga muna namin ang mga aso dahil baka nga sila ay magutom. Maghapon kasi kaming mawawala ni Buyok at kinabukasan pa nga ang uwi namin mga mare dahil doon nga kami matutulog. Ipapagamit na nga rin pala namin sa mga aso ang bago nilang kainan na dinonate nga ng isa nating follower. Nag-donate nga rin siya ng mga shampoo at grabe mga mare, super excited na nga si Buyok na paliguan ang mga aso. Ang sarap nga sa pakiramdam kapag ka nabusog nga yung mga aso tapos ay papaliguan mo dahil nakakatulog nga sila. Sa bahay na nga rin pala namin iniluto ang mga pagkain nila para pagkarating nga namin dito ay basta na lamang sila kakain dahil may pupuntahan nga kami. Grabe mga mare at pare, parang bang hirap nang bitawan nitong mga aso at yan nga ang dahilan kaya nga ayoko mag-alaga ng aso dahil napapamahal nga kami ni Buyok. Diyos ko dahil. 2 araw na nga hindi nagpapakita sa amin si Daumingsu mga mare at hindi nga namin malaman kung saan nga nagpunta. Nag-aalala nga kami dalawa ni Buyok dahil baka mamaya ay may nangyari na nga masama sa kanya, hindi pa namin alam. Pagkatapos naman namin mapakain ng mga aso mga mare at pare, dumiretso na nga kami sa aming pupuntahan. Bispiras nga pala ng kapistahan ng pagoda sa dagat at grabe mga mare na pagkakaraming ang sumamang bangka. Itong video nga na nakikita nyo ay kuha ni taga-Islacot, binigyan nga niya ako ng maiksing clips dahil hindi nga kami nakasama ni Buyok sa pagoda. Bandami nga naming nakasabay papunta sa piyestahan, yung iba nga ay naglalakad at yung iba naman ay nakasakay sa bangka. Bali 4 na barangay nga pala ang nagdiriwang ng kapistahan ngayon mga mare, ang Hanusa, Buhangin, Kaitome at saka ang Gulod. 4 na magkakatabing barangay nga iyan, kaya naman malaking pagdiriwang nga ito dito sa aming isla. 1 oras lamang naman ang binyahe namin papunta dito sa Barangay Hanusa at grabe nakasabay ko pa nga yung mga konsyal ng bayan, pati nga itong aking kumare na si Konsyala Coco. Nakakatuwa lamang isipin na kahit tapos na nga ang halalan, binabalik-balikan pa rin nila kami, lalo na nga ang aming butihing mayora. Pagkarating nga namin dito sa Barangay Hanusa ay talaga namang go na go humarap sa camera ang mga nakatira nga dito. Eto nga si Ate Sharon at nagluluto na nga siya ng panghanda nila ngayong piyesa at sabi nga niya bumalik nga daw kami dahil pakakainin nga daw niya kami. Maya-maya pa'y dumating na nga rin si Mayora at nahiya nga kung lapitan siya mga mare, kaya naman nag-video na nga lang tayo. Pagkatapos ko namang videohan si Mayora mga mare, dumiretso na nga rin kami kila Nani at nagpalit nga lang ako ng damit at maya-maya pa'y nagsimula na nga rin akong mamiesta at magbalot. Diyos ko dahil. Pagdating kasi namin kila Nanay ay niyaya na nga agad ako ng aming kapitbahay at sabi nga niya babalutan nga daw niya ako, kaya naman nagmamadali na nga akong pumunta doon. Ito namang si Ate Chingkol na kapitbahay nga namin ay inulaan nga kung ano nga daw magiging anak ko, kung babae nga daw ba o lalaki. Paano na po sa albularyo? Mabuti ka dyan mo ay. Nani mo nakikita yung isang babae na biktima ng pag-aaway? Kasi pagka diretso yung babae, pagka isang konti, lalaki. Ayan. Parang ano, parang may isang konti. Tuwang-tuwa nga kaming dalawa ni Buyok nung sinabi nga niya na lihis nga daw yung guhit sa aking tiyan at parang lalaki nga daw. Eto nga nung naabutan na nga ako ng binalot mga mare at pare, bigla na nga rin kaming sumibat ni Buyok. Niyaya nga rin kami ng kapatid ko na mamista na nga daw kami sa libis para makarami na nga daw kami ng binalot dahil mas maraming ang bahayan doon. Kaya eto't umuna na nga kami dito kila Ate Maylin at taon-taon nga mga mare at pare, nandito nga ako't nagbabalot. Diyos ko, nadaan nga kami dito sa bilihan ng mga laruan at nagpabili na nga rin itong mga pamangking ko kay Buyok mga mare at grabe, naalala ko nga nung maliliit pa si Ate Kas at si Megan ay hindi pwedeng hindi kami dadaan dito sa bilihan ng mga laruan. Napakarami kasing nagtitinda dito mula nga doon sa Pretil papunta nga dito sa may simbahan at minsan nga lang yan mangyari at kapag nga piyesta lamang. Syempre naman mga mare, dahil iisa pa nga lang ang ating binalot ay mag-iikot nga tayo dito sa Wawa para makarami nga tayo. Ang sunod naman namin pinuntahan ay itong bianan nga ng aking kapatid at matik nga mga mare, may binalot nga tayo dito. Halos kilala ko nga lahat ng mga tao dito sa Barangay Hanusa mga mare, kaso syempre hindi naman natin mapupuntahan lahat dahil baka naman din na natin magkanda ubos ang ating binalotan. Hindi na nga rin kami kumakain ni Buyo kapag kami pinupuntahan kaming mga bahay dahil busog na nga kami dun sa una naming kinainan at sinasabi na nga lang namin na busog po kami. Kapag nga ganoon na sinabi namin na busog po kami, ang ibig sabihin nga nun ay binalot na lamang. Ang sunod naman naming pinuntahan ay bahay ng aming mga ninong at ninang. Yes, Diyos! Kakain po! May baon ba kayo? Siguro nakarami na yan. Oh, wala nga. Magalugog ka. Kasi ang binalot mo. Wala pa nga. Tayo nagagali. Paano kami magkakaroon ng baon?
magbabalot nga kami. Pinakain na nga rin kami ng ninang, kaso nga lang ay hindi na talaga ako makakain, kaya naman uminom na nga lang ako ng tubig at si Buyok na nga lang ang kumain. Tumikim na nga lang ako ng isang Shanghai dahil paborito ko nga yan sa piyestahan at grabe mga mare, bambilis ko talagang mabusog ngayon. Bandami nga binalot sa amin ng ninang mga mare at pare, kaya naman for the go. Ate Pili! Ang dami binalot, matatasa! Isang linggo mo lang! Isang linggo, isang taon pa! Di nga! Sunod naman kaming in-invite dito sa may looban mga mare at syempre kapag nga may nag-invite sa atin ay hindi nga natin yan tatanggihan nani. Kaso nga lang mga mare at pare itong si Buyok ay nahihiyangang hindi kumain kapag ka may nag-i-invite nga sa kanya kaya etot kahit matamisin ay kumakain nga siya. Maya-maya pa ay binigyan na nga rin kami ng binalot dahil alam na nga raw nila ang aming sadya. Diyos ko dahil. Grabe mga mare at pare, medyo matagal nga akong hindi nakapamiesta at hindi nakapagbalot kaya naman etot susulit-sulitin ko na nga. Akala ko nga hindi ako makakapaglibot mga mare dahil buntis nga ako at isa pa ibang init nga ng panahon pero for the sake of karne ay for the go. Kapatid ko nga nagdi-decide kung saan ba kami susunod na pupunta mga mare at pare at sabi nga niya doon nga daw kami susunod na pupunta sa aming dating kapitbahay. Grabe mga mare, nagulat nga ako dahil bang ganda na pala ng kanilang bahay. Sabi ko nga sa kanila mga mare at pare parang kailan lang at dati nga ay nakatira pa nga kami doon sa may tabing dagat at magkakalaro. Nakakatuwa ang isipin na yung dati mong kapitbahay ay maunlad na nga ngayon at tingnan nyo naman mga mare at napakaganda nga ng kanilang bahay. Mabubuti kasi silang tao mga mare at pare kaya siguro sila ay pinagpapahalani. Pagkatapos naman naming mamiesta doon sa dati naming kapitbahay ay umuwi nga muna kami saglit para magpahinga at maya-maya nga lang ay meron naman akong hahawakan sa binyan. Mabuti na lang talaga mga mare at kasamahan ko nga itong si Buyo kaya naman hindi nga ako nahihirapan na magbitbit ng mga binalot. Natulog nga lang ako saglit at maya-maya pa ay bumaba na nga rin ako doon sa may simbahan dahil nandun na nga raw ang mga bibinyagan. Grabe mga mare na pagkakakit nga nitong aking inaanak at parang gusto ko na nga ulit ng baby girl. Maya-maya pa ay nagsimula na nga rin si father sa pagbibinyag at dito nga pala kami napwesto sa bandang unahan. Kasamahan ko nga dito yung mga kapwa ko content creator dito sa isla at mga ninong nga rin sila. Grabe nga mga mare, napakaraming ang bibinyagan ngayong taon at halos mapuno nga itong simbahan. Pinalagyan nga lang ni father ng cross sa noo ang aming inaanak at maya-maya pa ay binuhusan na nga rin ni father ang mga ulo ng mga baby. Saglit nga lang ang binyagan at maya-maya nga ay natapos na nga rin ito kaya naman dumiretso na nga kami doon sa bahay ng aming kumpare at kumare. Sa dami nga nang namimiesta dito sa barangay Hanusay halos magkaubusan na nga ng mga tricycle kaya naman nagantay nga kami. Sa kabilang barangay pa kasi yung pupuntahan namin sa barangay Buhangin at medyo malayo-layo nga yun at kailangan nga namin sumakay ng tricycle dahil napagkakainit kapag kalalakarin nga namin. Ito nga ang pangalawang kain ko ngayong araw mga mare at pare at kanina pa nga umaga yung huli kong kain kaya naman medyo tomguts na nga rin ako. Sobrang sarap nga ng mga luto dito sa binyagan mga mare kaya naman halos lahat nga ay tinikman ko. Marami nga rin na nagme-message sa akin mga mare at pare at pumunta nga daw ako sa bahay nila dahil may nakahanda na nga raw akong binalot. Uy aba sana ulan. In-invite nga rin ako nitong isang kumari ko dahil yung anak nga niyang lalaki hinawakan ko nga sa kumpil at biruin mo mga mare meron pa talaga akong binalot. Diyos ko, dito na nga rin pala kami dumaan sa may floodway pa uwi kila nanay dahil ang akala nga namin ni Buyok mas mapapabilis nga ang pag-uwi namin kapag ka dito nga kami dumaan. Yung pala naman mga mare kuta pala ito ng Tagayan kaya naman halos lahat nga ng mga umiinom ay napatagay nga si Buyok. Kaya naman tawang-tawa nga kami dyan ni Buyok mga mare dahil halos malasing nga siya bago nga kami makauwi sa bahay. Diyos ko dahil. Kaya naman kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulot, kung nagustuhan nyo nga tong video na to ay baka naman pa-heart at pa-share at syempre pa-follow na rin po. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood.